Mga kapatid, may good news po tayo tungkol dyan sa West Philippine Sea. Ito po, basahin ko po sa inyo. Nagkasundo na ang Pilipinas at China na ipagpatuloy ang pagpapatupad ng rotation at resupply missions sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal na matatagpuan sa West Philippine Sea. Ang desisyon ay ginawa sa ikasampung bilateral consultation mechanism meeting ng Pilipinas at China tungkol sa West Philippine Sea. Magkasundo na kaya ang bansa natin at ang China para naman maging maganda ang ating future pagdating dito sa teknolohiya. At medyo umalagwa tayo at hindi katulad nitong naiiwan tayo pagdating sa teknolohiya. Mga kapatid, ito pong vlog ko po ngayon, ito po ay isang malaking tanong. Ito ang aking pananaw na kung sakaling magkakasundo ang China at tutulungan tayo ng China, siguradong magiging maganda ang future natin pagdating sa technology, pagdating dito sa inaasam nating tagumpay at ang mga Pilipino ay magkaroon ng magandang ikabubuhay. Hindi na po matatanggihan na halos karamihan ng mga produkto na mabibili natin dito sa atin sa bansang Pilipinas ay karamihan po ay galing ng China. Electronics, mga produkto pagdating sa automotive, mga bagay sa loob ng ating kabahayan, mga electricals at marami pang iba. Tulad ng mga cellphones, beverages, mga pagkain, agricultural products, garments, mga damit, school supplies at marami pang iba na made in China. Isama mo pa ang gasolina, ang diesel, mga langis, kahit saan po tayo magpunta dito sa buong Pilipinas, makikita mo ang mga produkto na galing ng China. Nakakarating sila dito sa atin, nakakapasok dito sa ating merkado, kahit na nagkakagulo diyan sa West Philippine Sea. Hindi po napuputol yun. May mga mabibili pa nga po tayo diyan sa online, sa Lazada, sa Shopee, sa marketplace ng FB, at sa maraming mga medium na katulad nito. Makakabili tayo ng mga produktong gusto natin. I-search mo lang sa Google, i-search mo lang sa mga platforms na yan, ay may mabibili ka ng mga produktong galing ng China. Mga hardwares, mga shops, sa mga malls, mga boutiques, mga electronics appliances store, halos lahat ng makikita mo dito sa mga nasabi kong establishments na to, karamihan ay galing China. At marami po ang nagsasabi na kapag gawang China, mahinang klase, walang kwenta, madaling masira. Kaya nga marami tayong nabibili diyan sa mga online stores na yan na kabibili mo lang ngayon, bukas sira na, lalong-lalo na yung mga electronics. Pero meron din namang mangilan-ngilan na nakakatsamba, nakakabili rin ng mga matitibay at tumatagal ng ilang taon. Bakit kaya ganun ang nangyayari? May mabibili kang mga madaling masira at may mabibili ka rin namang matibay na katulad din sa mga made in Japan, made in USA na mga produkto. Ganito po yan mga kapatid, hindi naman po lingid sa mga kaalaman nyo. Maraming mga manufacturer dyan sa China, mga maliliit na mga manufacturers, yung iba bahay-bahay lang, kayang-kaya nilang gumawa ng mga produkto na ibinebenta ngayon dyan sa online. Gusto mo ng TV, gusto mo ng stereo, gusto mo ng cellphone, kahit na ano pang klase ng electronics, pati nga pyesa ng mga sasakyan. Ang problema dito, nakakalabas yan ng China. Kasi kung doon mismo sa lugar nila, baka hindi sila bilan ng mga kapitbahay nilang alam kung anong kumpanya or kung anong manufacturing company galing yung mga electronics na yon or kung ano man yun yung produkto na yon. Yan ngayon ay makakalabas sa China. At ang bumibili naman dyan, ang nag-i-import naman dyan, itong mga kababayan natin ng mga negosyante. Siyempre, kung akong negosyante, o ano yung mga papasok na yan, cellphone, sige, pasok dito. Bagsak dyan sa Divisoria. Bagsak dyan ngayon sa mga online na shopping. Kasi nga, itong mga may pwesto dito sa Pilipinas, pumapasok din sila dito sa mga platforms na to at doon ibinebenta ngayon. Itong mga produkto na to na galing ng China na malamang mahinang klase. Kaya ngayon, bibili natin yan, makakarating sa atin, pagbili mo ng produkto, ilang araw lang, sira na. So, ganun ang nangyayari. Kasi kung bibili ngayon ng mamahalin itong mga negosyante na nag-i-import niyan, papasok dito sa atin, nako, edi hindi sila kikita ng malaki. Diyan pa lang sa customs di ba? Meron na diyan. Meron ng problema diyan. Ngayon, pagdating dito sa Pilipinas, ibabagsak yan sa mga retailers dito, yung mga produkto na yan, eto na. Pag nakasalubong mo, maganda to, matibay ito. Lahat ng pampatamis doon sa produktong ibinebenta nila, sasabihin nila yon. Kaya ngayon, pag nakabili ka ngayon ng produkto na galing ng China na mahinang klase, umasa ka,
na siguradong yan ay ginawa doon sa mga maliliit na mga manufacturer diyan sa China. Dahil nga po, nandoon ng lahat ang mga kailangan mong materials, nandoon lahat ang resources, nandoon ang technology. Yun nga yung pwede kang bumili ng mga boards, makakabuo ka ng sarili mong TV. Bumili ka ng mga modules, makakabuo ka ng sarili mong mga computers. Lahat halos ay nandoon. Ito pa, yung technology. Hindi naman nila itinatago. Kaya yung mga magagaling na mga engineers dyan sa China, magtatayo ngayon yan ng factory. Na yung factory na yun, sinlaki lang halos nitong shop ko, makakabuo yan ng maraming mga klaseng telebisyon. At ang matindi ron, na ikakabit ngayon nila, na imamarka nila doon, yung mga original na gawa ng, halimbawa, galing ng Japan, galing ng US. Ito nga, yung mga counterfeit, yung mga fake, kayang-kaya nilang gawin yun doon. So, ganun kabilis na gumawa ang China ng mga ganyang bagay pagdating sa electronics. Pero, ang nagsasuffer dito, yung quality. Ang masaklap dito, dumarating yan sa iba't ibang mga bansa, kasama ang Pilipinas, nakakarating dito, nabibili natin yung mga produkto na walang quality control. Kaya ngayon, napapaso na itong mga bumibili ng mga produkto na galing ng China dahil madali nga pong masira. Mga kapatid, halos 31 billion US dollars ang ini-import na halaga ng mga produkto ng Pilipinas diyan sa China. At nakapasok na rin po siguro lahat diyan, pati itong mga ini-import nitong mga negosyante na kumukuha ng mga produkto diyan sa China. Napakalaking pera po nun, mga kapatid. 31 billion US dollars yung halaga na yon. So itong mga negosyante ngayon na nakikinabang diyan sa mga importation na yan, papayag ba sila na kung sakali lang ito hinuha ko lang, ito pangarap ko lang, papayag ba itong mga negosyante na to, na itong China, itong mga malalaking planta dyan or manufacturers dyan ay magtayo na dito sa Pilipinas? Liliit ang kita nila. Kasi hindi na sila mag-i-import eh. So, kung itong mga Chinese manufacturers na ito, halimbawa, yung gumagawa ng mga TV, o dito na sila gagawa. Yung mga gumagawa ng electric vehicles, yung gumagawa ng mga e-trikes na yan, yung mga e-bikes na yan, at marami pang mga electronic products. Kung dito na sila magmamanufacture ng mga produkto na yan at dadalhin yung mga raw materials niyan, or pwedeng dito na sila kukuha ng ibang mga raw materials, bibili nila sa mga kababayan natin na meron dito, wag lang sasamahan ng korupsyon. Yun po wag lang sasamahan ng korupsyon. Hindi po papayag itong mga malalaking mga negosyante na to. Kasi hihina ang kanilang kita. Biro mo naman, 31 billion US dollars yung inaangkat natin diyan sa China. Pero wala naman talaga silang magagawa kung magkakasundo ang Pilipinas at ang China. Sabi ko nga ho sa inyo, ito naman ay pangarap ko lang, iniisip ko lang na baka pwedeng mangyari na kung babait na ang China sa atin at hindi na tayo sasakupin at ang kanilang isipan ay magnegosyo na lamang dito sa Pilipinas, dalhin dito yung kanilang mga technology na yan, dito na bumubuo ngayon ng mga electric vehicle, magkakaroon ng maraming trabaho ang mga Pilipino. At ako, natitiyak ko. Kung ako ay makakabili na ngayon ng mga electric vehicle kits na yan, o kahit sabihin mo na lang yung e-trikes, yung mga e-bikes na yan, kung mabibili ko na yan dito sa Pilipinas, syempre mura yan kasi dito mo na binili. Diba? Hindi ka na mag-i-import, hindi ka na maloloko na sasabihin nila maganda ang reviews, matibay, o diba, ganyan sa online. O, makakabili ka na dito, mapipili mo na ng magandang klase at kung masira, pwede mong ibalik sa kanila. Siyempre, nandito na sila sa Pilipinas Makakabuo ka ngayon ng sarili mong e-trikes, e-bikes at pwede ka ngayong mag-business. Yung mga merong naiipon na 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon, makakabuo ka na ngayon ng maganda mong negosyo kung dito mo na yan nabibili. Parang noong araw, nung hindi pa mataas ang teknolohiya, at yung mga raw materials ay dito muna nabibili sa Pilipinas, na ipoproduce natin yan. Tulad noong araw, sikat na sikat tayo sa mga furnitures, di ba? Kaya lang, pinagpuputol yung mga puno, yung mga nara, pinagbawal na yan. Bawal na. Nawala ngayon yung negosyo na yan. Ang farming, di ba? Sikat na sikat tayo sa malakas tayong mag-ipon ng bigas, no? Nakakapagsaka tayo ng marami, pero ngayon, nag-i-import na rin po tayo ng bigas. So, lahat yun ay nawala sa atin. Ngayon, kung dito ngayon darating, halimbawa lang, sabi ko po sa inyo, hindi po ako pro-China, pero kung magkakasundo itong dalawang bansa at isasama tayo doon sa plano ng China
yung BRI, ikikwento ko po sa inyo yan mamaya, siguro aasenso ang Pilipinas. Dahil darating ang panahon, kung lahat ng mga Pilipino ay magtatrabaho dyan dito sa mga kumpanya na itatayo nila dito, mga manufacturing plant, mga manufacturing company, okay, matututo ang mga Pinoy at lalaganap ang teknolohiya, matatransfer yan sa mga anak, sa mga kaibigan natin na magagaling na mga engineers at siguro baka 2 taon o 3 taon lang, meron na rin tayong mga sarili nating mga factories at mga manufacturing plants na yan. Kaya lang, hindi po mangyayari yan kung ito ay papasukan ng kalokohan. Kung ito ay magiging kamuka ng ibang mga deals na mga nauna. Di ba? Kasi meron ng naunang mga Chinese companies na pumasok dito, nagkaroon ng problema, napasok ng korupsyon. O di ba? Ang natatandaan ko na lang, parang yung ZTE na yan. Pero mga kapatid, kahit tignan mo yung mga modem nyo ngayon diyan sa bahay nyo, kung kayo'y naka-internet, tignan mo kung saan made yan. Yung connection nyo sa signal, yung connection nyo kung sino man yung provider nyo ng cable. Tignan nyo kung ano ang mga electronics gadgets na nandiyan sa loob ng inyong kabahayan. Yung mismong telepono na gamit nyo. Tignan mo, yan lahat ay made in China. Wala kang makikita dyan na made in Japan. Kung meron man, ewan ko lang, no? Sigurado made in China. Dahil bakit? Kailangan ng mura. Kasi yung mga negosyante, hindi sila kikita kung bibili sila ng mga mahal na produkto. Dito sa Pilipinas, kailangan mura lang. Dahil kung merong isang negosyante or isang store na ang binebenta niya, puro made in Japan, made in USA, samantalang may kapitbahay siya dito, made in China, halos parehas na parehas lang yung kanilang nagagawa, siyempre, ang bibilin nitong si Juan de la Cruz, mas marami yung bibili rito at kaunti lang yung bibili dito. Siyempre, yung can afford lang ang bibili ng mga mamahalin. Hindi ko naman po direktang sinasabi na itong mga negosyante ay ganun ang kanilang ginagawa. Pero malamang, sasama ang loob nila or manghihinayang sila, yan yung tamang term, kung matutuloy itong mga sinasabi ko. Kasi po, alam nyo mga kapatid, ang China, meron silang plano. Yung tinatawag nilang BRI, yung BRI, na Belt and Road Initiative. Mula dyan dito sa Asia, papunta dyan sa Africa, hanggang dyan sa Middle East, papunta dito sa Europe, mga kapatid, yung belt na tinatawag nila, isang sinturon lang. Magtatayo sila ngayon ng mga kalsada, ng mga roads, na yung mga produkto na galing ng China ay makakarating na dyan sa Middle East, makakarating na dito sa Europe. Kasama po dito ang Asia. So meron din silang sasakyang dagat na gagamitin na halos nanggagabay lang, no? Doon sa mga gilid-gilid nitong tinatawag na, yun nga po, yung belt na yan. Kaya po, mapapansin nyo mga kapatid, napakalaki ng plano nitong China. Ayan, tingnan nyo yung mapa, makikita nyo yan. Pero ang Pilipinas hindi kasama. Kasi nga, may umusbong na hidwaan sa pagitan ng dalawang bansang ito. Ngayon mga kapatid, kaya ako ginawa itong vlog na to. Sa akin, doon ako sa positive side, no? Doon sa magandang ibubunga nito kung sakaling tayo ay makakasama dito. Kasi kung mangyari yun at payagan na makapasok dito, itong mga magagaling na mga manufacturers, nitong mga electronics, mga electric vehicles, at iba pang mga produkto na kayang gawin ng China, mai-transfer ngayon yung technology dito sa Pilipinas at tayo na yung gumagawa ng mga produkto na yan. Naku, uunlad talaga ang Pilipinas at maraming matututo ng mga Pilipino. Parang ganito lang po yan sa Thailand. Di ba? Diyan karamihan binubuo yung mga sasakyan ng mga Japanese automotive. Halos lahat nandyan, mga Japanese cars. Ngayon sa Thailand, may mga nagtayo na rin ng mga kumpanya dyan na dyan naman nila ginagawa yung mga pyesa. Nagmamanufacture sila dyan. At karamihan po ng mga manufacturing companies dyan ang nagmamay-ari din, mga Chinese. At itong mga Chinese na to, kumukuha din sila ng raw materials dyan sa China. Kapag nabuo nila, halimbawa, nagpagawa si Bosch ng modules, nagpagawa si Aisin ng mga replacement parts ng kanilang mga clutch, mga solenoids, at kung ano-ano pang mga electronic products or mga automotive products, kapag ka nabuo na dyan sa Thailand, nitong kumpanya na to, ay tatatakan niya na yun ng Bosch. Made in Thailand. Di ba? Kasi manufacturer sila Mag-o-order lang naman itong mga may-ari ng mga pangalan na yun. Kung Bosch, kung Aisin, o Toyota, kung ano pa man, nagpapagawa sila dito sa Thailand.
Ngayon, hindi na kailangan tumawid dagat pa para pumunta sa China. Kasi itong manufacturer mismo ang tumawid dito sa Thailand at nagtayo siya ron ng kanyang kumpanya. Kung ganun ang mangyayari sa atin, at ulitin ko, hindi ngayon papasukin to ng korupsyon, hindi papasukin ng mga lagay-lagay na yan, di ba? At yung mga party-party na yan, naku, yan ang nakakatakot dito sa Pilipinas eh, di ba? Yung mga party-party na yan, kaya tuloy yung mga investors ayaw pumunta rito. Kung yan ay masasawata, yung bureaucracy na yan, kung yan ay mapipigil, yung nakawan na yan, talagang magiging maganda ang epekto niyan sa Pilipinas. Itong Belt and Road na initiative ng China, ito po ay pantapat nila sa Amerika. Kasi po, sa lakas ngayon ng puwersa ng Amerika dito sa karagatan, kapag kahinarangan, meron na akong ginawang vlog nito eh, kapag hinarangan or napigil dito sa Malacca Straits, itong mga produkto nang galing ng China, malaking problema yan para sa China. At dahil nga po ngayon, ay alam nila na pwedeng maging problema yan, kaya ang ginawa nila, mga kalsada. Belt and Road Initiative ng China ay dadaan ngayon sa mga kalsada na yan, makakarating ng Middle East, makakarating ng Europe. At ang Asia nga po, ayan na. Yan yung kanilang mapa. So, sigurado, hindi na sila ngayon kayang kontrolin ng Amerika pagdating po dito sa kanilang plano na ito. Ako naman po, mga kapatid, nangangarap lang ako na kung sakaling mangyari, wala namang tayong naririnig na ganito pang usapan eh. Kasi nga, yung mga politiko natin, ayaw nilang pag-usapan yan dahil panahon ng eleksyon. Eh dito kasi, 3 years, eleksyon na naman. Diba? Sa pangpanguluhan naman, 6 years. Kaya nga, nakakadalawang terms yung mga mayors bago magkaroon ng presidential election. Ngayon, ayaw nilang pag-usapan yan kasi kapag merong nagsabi na pro-China, si PRRD lang naman yun si President Rodrigo Roa Duterte, former president. Siya lang naman yung naging pro-China talaga na presidente. Ang sabi nga nila ay tuta ng China, itong si Digong. So, pero kung may mga politiko ngayon na kakampi dito sa China, nako, siyempre, malalaglag siya kasi halos karamihan ng mga Pilipino galit talaga dito sa China dahil nga doon sa nangyayaring pambubuli nila diyan sa West Philippine Sea. Paano ngayon? Nagkaroon ngayon ng pagkakasundo, di ba? Doon sa unang part ng aking vlog ay nagkasundo na raw po. Ngayon, kung madaragdagan pa itong magandang relationship ng China at ng Pilipinas at hindi na nga sasakupin yung portion na yun ng West Philippine Sea, ang plano na lang nga lang siguro ng China dyan, magtayo ng port doon kasi yun ang gusto nila, magkaroon ng pier doon sa portion nila para nga po doon sa Belt and Road Initiative na ito. Kasama po kasi na magtatayo rin sila ng mga pier, ng mga port para doon naman kukunin yung mga produkto na galing sa China. So ngayon mga kapatid, kung ito ay lalawak pa at makasama ang Pilipinas, kaya lang sinong politiko ngayon ang mag-e-explain nito? Wala nga tayong naririnig sa kanila dahil siguradong sasabihan sila na sila ay pro-China katulad po ng sinasabi sa akin dito sa aking mga vlogs. Sabi ko po sa inyo, hindi po ako pro-China. Paano ngayon kung magkasundo na at talagang lumalim na yung relationship na, sige, hindi namin kayo sasakupin. Hindi namin kayo gagawing probinsya. Bibigyan nga namin kayo ng negosyo. Isama namin kayo dito sa BRI. Ang problema lang dito, masa-sideline ngayon, itong si Amerika. Di ba? Wala naman ipinapangako pa sa atin si Amerika sabi nga po, yun daw mga TNT dyan sa US pauwiin daw. Hindi ko lang alam kung totoo po yun. Pero, wala naman tayong kakampihan sa kanilang dalawa. Ang importante lang dito, magkaroon ng pakikinabangan ang mga Pilipino kung matutuloy ito. Sabi ko po sa inyo, ito ay hinuha ko lang, iniisip ko lang, kung mangyayari, sana maging positibo at mawala na yung pambubuli ng China dito sa atin sa Pilipinas. Parang nung araw, mga kapatid, naalala ko, nung si Pangulong Ferdinand Apo Marcos, yung matanda, ang sigaw ng mga kalaban ng gobyerno nung araw, nung panahon niya, ay tuta daw po siya ng kano. Nakikita ko yan kapag ako'y bumabiyahe mula Makati, pauwi ng Tandang Sora, wala pa yung SM Mega Mall yan, makikita mo yung mahabang pader doon, kung ano-anong mga nakasulat dyan, no? Marcos, tuta ng kano, kung ano-ano, yung mga ipinaglalagay dyan. Hindi ko na matandaan yung iba, o kung meron kayong alam, paki-comments nyo nga po rito sa vlog ko na ito, yung mga nakikita natin na mga isinusulat, nung mga nag-vandalize, nung pader na yan, sa kahabaan na yan ng EDSA, wala pa yung Mega Mall nun, yung Building A at Building B. So,
Kung ikaw ngayon ay kakampi sa China o magsasalita ka ng pabor sa China, sigurado pagsasabihan ka. No? Pro-China, si Otto Ranz, pro-China, pro-technology po ako. Pero ito, sasabihin ko po sa inyo, pag nagkasundo ang Pilipinas at ang China at makarating ngayon yung technology dito sa atin, ay ewan ko na lang kung tatanggi ka. No? Binibigyan ka na nga ng technology, tatanggihan mo pa kung ano-ano pa ang sasabihin mo. Yung technology na yan, pag pumasok dito, hindi na yan mawawala kahit na umalis pa ang China. Matatransfer mo na ng matatransfer yan sa mga anak mo, matatransfer sa mga magagaling na tao, yung technology na yan, at hindi mo na yan kayang alisin pa at burahin pa. Yan po ang maganda. Kesa naman ngayon, wala tayong kaalam-alam. Kung meron mang magaling na Pinoy, pumupunta sa ibang bansa kasi malaki ang sweldo doon. Pero dito, kung kapitbahay mo lang, yung bibilan mo ng produkto, yung mga raw materials na yan para makabuo ka ng produkto mo. Halimbawa, yung kapitbahay mo, yan na, yung Chinese company. No? Nandyan lang yung mga materialis mo. Makakabuo ka ngayon ng produkto mo. Lelabelan mo, Otto Ranz. Ang bilis-bilis lang. Tapos, lalo kang aasenso kasi mura mong mabibili at mai-improve mo yung sarili mong produkto. May kaibigan ako, ang ginagawa niya, ito, ang laki ng kita niya. Ang ginagawa niya, export quality po. Ito, gumagawa siya ng linings ng mga kabaong. No, yung kulay puti na tela dyan sa loob ng kabaong. At ang tumatahi nito mismo, makina na, mga kapatid. Galing sa China ang machine, galing sa China ang tela, dinadala dito. At pag nabuo niya na yung produkto, ipinapadala naman sa ibang bansa, export quality. At meron ding ilang mga punerarya dito na bumibili sa kanya. Yan ang kanyang business. Kung papasok ngayon dito yung mga machines na yan at mabibili mo na, nandyan lang sa tabi mo, yung iba pang mga produkto, kayang-kaya mong gawin sa loob ng bahay mo. Or kung meron kang magandang pwesto, kaya mong magtayo ng sarili mong manufacturing plant para makabuo ka ng mga produkto na yan. At galingan mo pa para export quality ang magiging products mo. Ginawa ko lang yung vlog na to dahil nakita ko sa news report na nagkasundo na ang China at ang Pilipinas pagdating dyan sa West Philippine Sea. Nagkaroon lang naman ng hindi magandang ingay itong China at Pilipinas noon ngang hindi sila pumayag doon sa rules, no, na dapat sana ay sundin nila. Pero dahil ngayon ay nagkakasundo na itong dalawang bansa, baka naman pwede niyong anggihan ng technology itong Pilipinas. At kung talagang aasenso ang Pilipinas, upuan niyo ulit ang maraming mga hindi niyo pagkakaunawaan. Hindi po ako pro-China. Sabi ko nga sa inyo, kung hindi naman makakatulong, bakit mo kukunin? Pero kung talagang makakatulong, pabayaan mong makarating sa'yo. Pero ang bantayan natin dito, yung korupsyon. Dahil kahit na anong ganda ng intensyon, kahit ibang bansa pa yan, kahit na anong ganda ng intensyon, kung pinapasok yan ng korupsyon, kung pinapasok yan ng lagayan, kung pinapasok yan ng welga dito, welga doon, nako, walang mangyayari. Katulad nung nangyari noong araw, na dito ina-assemble ang mga sasakyan, yung mga electronics diyan sa Cavite, diyan sa Laguna, no? Meron tayong technopark diyan, lahat ay nawala. Bakit? Kasi welga dito, welga doon. Taas ng sweldo, kaso ang mahal naman ng kuryente dito, kaya nag-aalisan yung mga investors dito sa Pilipinas. Huwag pong sumama ang loob nyo sa akin itong mga anti-China. Hindi po ako pro-China. Pero ang sa akin, kung merong magandang maidudulot, sana makatulong. Pero kung hindi naman, bakit mo papayagan? Ang Pilipinas ay napakaliit na bansa lamang. Pero alam nyo mga kapatid, kung ito ay magigising, magiging higante ito dito sa Asia. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyong panunood. Magandang gabi po sa inyong lahat.